So let's say meron tayong logarithm of x to the base 3 plus logarithm of x minus 6 to the base 3 equals 3. So ano yung magiging sagot natin para dito? Let's say guys, meron tayong logarithm of x to the base 3 plus logarithm of x minus 6 to the base 3. Hindi po eh. Si engineer, Rick, pag nag-live, iyan mo siya. Bye-bye. So, kapag ganito guys yung given, actually, kapag same yung basis ng logarithm natin, we can combine the arguments. So, kapag plus, sabi natin last time, minamultiply natin yung arguments itong nasa loob na parenthesis. So, gagawin natin silang single logarithm. Then, magkakaroon tayo ng x times yung x minus 6 natin. Then, equals 3. Then, apply na lang natin yung rules ng exponent or pag-convert ng logarithm sa exponential. So, itong base 3 natin, copy natin. Then, yung 3 dito guys na nasa labas, i-cube lang natin siya, gawin natin siya exponent. Then, kakopy lang natin tong argument. So, magkakaroon tayo ng x times yung x minus 6. So, ngayon, kailangan na lang natin sila i-simplify. So, yung 3 cube, that is 3 times 3 times 3. That is magiging 27. Then, yung x times x minus 6. So, kailangan mo lang siyang i-distribute. So, magiging x squared minus 6x. So, dahil quadratic to guys, kailangan natin siya ilipat sa kabilang side yung ibang terms. Then, equate natin sa 0. So, magkakaroon tayo ng x squared minus 6x. At kapag naglilipat tayo sa isang side ng term, nagpapalit siya ng sign, di ba? So, from positive 27, magiging minus 27 siya. Then, dahil meron tayong quadratic, kailangan natin to guys ikunin yung factors kung factorable. Kung hindi, pwede mag-quadratic formula or mag-completing the squares. So, sa pinamadaling way mo pwedeng gawin. So, I think factorable naman siya. Ano kaya magiging factored form ng x squared minus 6x minus 27? Tumagot nga kayo. Napapaos na kagad ako Ay, Pre! Andyan si Pre! Shout! Negative 9 tsaka 3. So, basically, kung meron tayong given na ganito, factorable, sabi natin. Parang di kayo mahirapan guys sa quadratic. Masterin nyo yung factoring. May vids tayo dun sa YT. Nasa factoring na playlist. Anyways, meron tayong 0. Then, factorable, that is x minus 9 tsaka x plus 3. Bakit? Kasi guys, kapag minus to, yung factors dapat isang minus tsaka plus. Pero dahil yung middle natin is negative, mas malaki dapat yung factors ng negative natin kaysa plus para masatisfy mo tong middle term na minus. Pero dapat pa, yung mga numbers na nandyan, pag inad mo yun, dapat tatama siya dito sa 6 natin. Anyways, I think alam nyo na yun. Then ngayon meron tayo given, nakuwang factor. Equate lang natin sa 0, yung mga factors, para makuha natin yung sagot. So, mentally, kaya ni solve Like, lilipat lang. Magpapalit lang ng sign. Then, yun, makakuha na natin. Then, sa logarithm, guys, meron tayong extraneous root or extraneous na solution kapag negative na sinubstitute mo yung argument. So, sa case na to, meron tayong 9, yung unang term. Solution, I mean. So, yung 9 natin, pag pinlag natin dito is 9 pa rin positive. Then, yung 9 minus 6 is still 3, which is positive pa rin. Sabihin, solution to. Then, yung negative 3 naman sa x, pag nilagay natin guys, so, magiging extraneous na siya kasi negative na yung argument. Then, negative 3 minus 6, negative 9 din. So, extraneous to. Ibig sabihin, ito lang yung final answer natin. X equals 9. Ganun siya ginagawa. So, let's say meron tayong 4, 1, 2, 5. So, ito naman guys is matrix. Naturo natin to last time. So, ang pinapahanap naman dito is determinant. So, matagal ka nanonood guys. Halos paulit-ulit na lang itong ginagawa natin sa determinant. Sa matrix to actually. Ginagamit to sa pagkuha ng
ng solution ng matrices. Pero kunin lang natin sa determinants. Okay, may sagot. So, yung pagkuha ng determinants guys ng 2 by 2, same lang siya ng cross multiplication. So, bali 4 times 5. Then, minus yung 1 times 2. So, yung 4 times 5, that is 20. And 1 times 2 is 2. And 20 minus 2 is 18. So, ito yung determinants natin. Ganun siya ginagawa. Madali lang yan. Next tayo, number 3. So, let's say meron tayong f of x, which is 2x plus 1. And g of x, which is x squared minus 3. And we need to find g of f of 3. So, yung topic naman na to guys is under siya ng composition of functions wherein I think pang grade 11. And madali lang yan kasi part na siya ng evaluate. Ano kaya magiging sagot? So, meron tayong g of f of 3, pinapahanap. So, pwede natin guys sabihin na itong g of f, same lang siya ng g of f of 3 natin. So, which means, pwede mo i-plug muna yung 3 sa f, sa variable x niya. So, ano ba yung f of 3 natin? So, yung f of 3, that is 2 times 3 plus 1. So, saan galing yun? Dito yung galing guys sa f of x natin, no? So, magkakaroon tayo ng 6 plus 1, which is 7. So, ngayon magkakaroon tayo ng g of 7 kasi siya yung value ng f of 3 natin dito. So, pupunta ka na ngayon sa function mo na g, which is yung x squared minus 3. So, yung gagamitin natin is 7 squared minus 3. So, yung 7 squared is 49 minus 3. So, magiging 46. So, ito yung final answer natin. So, meron tayong x minus 3 over x plus 2. So, kapag guys, meron tayong inequality. So, this is rational inequality. Kasi meron tayong greater than. So, paano ito sinosolve? Actually guys, pag meron kang less than, greater than, hindi included yung solution na. So, paano ba ito ginagawa? Kunin natin yung critical points. So, yung critical points, ano ba yun? Yung parang restrictions. So, yung numerator, create lang natin sa 0. So, makakuha tayo ng x equals 3. Then, sa next natin, meron tayong x plus 2 sa denominator. Equate lang sa 0. So, magkakaroon tayo ng x equals negative 2. So, ito yung critical points. So, pag nakuha mo na yan, guys, pwede mo na i-plug sa number line. So, ito yung number line natin. Kung ito yung 0, dito yung negative 2, nandito yung 3. So, as you can see, yung symbols natin or yung inequality is wala siyang or equal. Therefore, yung mga critical points is open circle lang sila kasi they are excluded. So, ngayon, kuha tayo ng test points. So, paano natin kukunin yung test points? So, kuha ka ng points sa left ng negative 2, sa middle ng negative 2 tsaka 3, sa right ng 3. So, pwede natin kunin. Ano yung mga points na pwede natin kunin? Pero yung pinakamalapit na lang, no? So, yung sa negative 2, sa right niya sa left niya is negative 3. Then, sa middle, kung kailangan or available yung 0, gagamitin mo na. So, pwede yung 0, guys. Tsaka yung sa right ni 3 is 4. Yung pinakamalapit lang, huwag yun ang pahirapan yung sarili nyo. Then, after that, pa-plug natin to guys sa given natin. So, kung meron tayong x minus 3 over x plus 2 greater than 0, kapag pinlag natin yung negative 3 sa variable x natin, ano yung magiging solution or sagot sa left side? So, yung negative 3 minus 3, that is negative 6.
over negative 1. So, yung negative 6 ba over negative 1 is greater than 0? True or false? False ba? True else. True else daw, true else. Di nyo alam yan. Ala kayo, di na kayo marunong mag-greater than. So, di ba sa concept ng pag-divide ng mga signs, so, yung negative, divide negative, magiging positive. So, we can say that yung negative 6 over negative 1 is 6 over, 6 greater than 0 siya. So, magkakaroon tayo ng true para dito. So, kapag true na siya guys, i-shade natin yung part na yun. So, ngayon, punta tayo sa 0. So, ganun pa rin yung gagawin. Kunin mo lang yung x minus 3 na given over x plus 2 greater than 0. Then, plug lang. So, magkakaroon tayo ng 0 minus 3, that is negative 3 over 2 greater than 0 ba yan? So, kapag negative numbers, guys, negative numbers is less than 0. So, this is false. So, kapag false, x mo lang yung part na yun. Then, punta ka na sa right side. So, ngayon, meron tayong x minus 3 over x plus 2 greater than 0. So, kapag pinlag natin yung 4, magkakaroon tayo ng 1 over 6 greater than 0, which is positive pa rin naman yung 1 over 6, and positive numbers is greater than 0, which is true. So, kapag true siya doon, shade mo yung part na yun. Then, with that, makuha natin yung solution. So, pagbasa guys ng solution is from left to right. So, pag tinamaan yung arrow sa left, remember ang arrow sa left is puro negative numbers. So, negative infinity. And para naman sa right is positive infinity. So, in this case, pag binasa natin yung graph from left to right, so from negative infinity, mag-stop tayo sa negative 2. So, which means magkakaroon tayo ng negative infinity hanggang negative 2. Wherein, kapag infinities, that is open parenthesis lagi, or close. Then, yung sa point na meron tayong open circle, dahil excluded yung number na yon, parenthesis din siya. Then, union, kasi may another set pa rin tayo ng solution. So, galing tayo sa 3 hanggang positive infinity. So, meron tayong 3, excluded, kaya siya parenthesis. Then, meron tayong positive infinity. So, ito yung final answer. Ganun siya ginagawa. So, kung nabibitin ka sa ganito, guys, marami ito sa YT. May mga playlist ako na ito.